So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo. Patungkol naman to sa mga Pogo-Pogo, tapos yun, Cassandra Ong, Harry Roque, or sa mga Duterte, I don't know. So, yan yung panonorin natin mula ang video ito kay Senyora Buzz. So, meron itong pamagat na Cassandra Ong may ibinunyag sa Pogo, Harry Roque, nadamay. So, yan yung panonorin natin, man. Kasi, actually, matagal ko na itong nakikita tong taong to, pero yun parang hindi ko muna pinanood. So ngayon panonoorin natin, re-react natin. So this video is from Senyora Buzz. Support nyo yan. Also, kung tip nyo ng mga ganito reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So hindi na natin ito palatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Cassandra Ong may ibinunyag sa Pogo, Harry Roque, nadamay. Diyos ko po. Parati talaga. Kasi alam naman natin na si Mr. Harry Roque ay parati nga siyang iniuugnay dito. So, tingnan natin kung ma-justify na ba to. So, yun. Again, Senyora Buzz, Pilipinoysi. Like, comment, share, subscribe. Pilipinoysi, start. Justify talaga. Tama ba yung word? Ayaw mo ma-involve sa away ng malalaking tao? Mr. Chair, I invoke my right po to remain silent po. Kaninong away ang iniiwasan mo? Patawa-tawa lang eh. Ano bang krimen ang iniisip mo na baka ikaw ay madamay? I refuse to testify. I refuse to answer po para sa own reason ko po. There have been Supreme Court decisions on this. So I think the witness has to answer. Otherwise, we will move to citing contempt for it. Yung mga ganitong sitwasyon ba na ikukulong ka na nga habang buhay, panghabang buhay, yung mga maaari mong sentensya, tapos ngisi-ngisi ka lang. Grabe, ang lakas. Refusal to answer. For refusal to answer. So, like, comment, share, subscribe. Have you seen this? Senyora Buzz. Nakita mo na ba to? These are all the torture victims Grabe. na nakuha sa cellphone doon sa Porac at sa Banban. All those collected cellphones ay nakalagay itong mga pictures na to. Grabe. These are victims of torture perpetrated doon sa... Grabe. Ang gross talaga. I-blur lang natin minha kasi, maaring i-take down to ni YT if ever na ipakita ko sa inyo. Pero kawawa, ano talaga? Grabe. Namaltrato talaga. Porac at sa Banban. Have you seen this? No. First time? Now lang? Okay. I will show you another picture. Ito mga pictures din. Ito naman yung mga namatay. Grabe. They are 66 foreigners. Hindi makilala kung bakit sila namatay. Lahat sila, almost all Chinese. Natagpuan sila, almost everybody sa Region 3. So, nakita mo na ba sila? Hindi pa? Hindi pa rin. Hindi po. Okay. The reason why I showed you all these pictures is for you to realize the gravity of what you are into right now. Are you O nga parang pinapakonsensya siya na, halimbawa ganyan, kung hindi ka magte-testify ngayon, maaari pa yung mas lumala. So ngayon, since mga banyaga pa lang yan, what if soon mga kapwa Pilipino na yung madedo dyan, di ba? So parang yun yung ino-urge nila na kaya gusto nila mag-testify. a incorporator of Lucky South 99? Hindi po. Hindi ka incorporator ng Lucky South 99? Tulugubo? Never? Remember, you're Duda under eh. oath. Member ka or not? Buti pa to may abogado sa gilid eh. Siya yung yan yung sabihin mo, ito yung sabihin mo. Si Alice Go, wala eh. Wala akong maalala, Your Honor. Baka ina-advise mo, attorney, mali. Ha? Di ba? Actually, yung mga ganitong scenario ba, if ever na yung mga abogado nila, sila yung mag-demand or sila yung nag-utos sa mga kliyente nila na ito sabihin mo tapos mali naman yung sinasabi or nagsisinungaling, dapat ikulong din sila, no? Di ba? Kita nyo, nagalit na si Sir. Starting 2019, she is already an executive assistant of Lucky South 99. Cassandra, are you an incorporator of Lucky South 1999? 1999. Since 2019 to the present. I I revoke. think assistant lang po pero hindi siya incorporator. You are an executive assistant.
Tawag po dito, authority. Authorized person. 2019. May, Tama, Cassandra? may coach eh. Bawal yan. Okay. Kailan ka naging executive assistant ng Lucky South 99? Kung pagbabasihan natin yung mga dokumento, November 2019, incorporated ka na doon. And you were like 19 years old during that time. Am I correct? Correct? Yes po. 19 years old. Grabe, 19 years old. So, possible talaga. Kasi syempre, yung 19 years old, sobrang dali lang madala niyan eh. Tapos, ganyan, sisilawin mo yun ng pera. Hindi ba? Marurupok yung mga ganyang edad. Do hindi ko nila lahat. Years old. Hindi ko nila lahat. Pero, something like that ba? Kasi tayo, teenager, sobrang maluho pa natin, di ba? Kapag bibigyan tayo ng 10K, wala. Papatusin talaga natin, 20K, 30K. Do hindi ko nila lahat. Di ba? So, baka ito si ano ba? Si Cassandra Ong. Paano ka nakapagtrabaho sa Lucky South 99? Referral backer. Mr. Chair, I refuse po to answer. Mr. Chairman, Nako. Mr. Chair, point of order. point of order. What is the point of order of the... Yeah, Mr. Chair, I'm getting confused. And with all due respect to Attorney Topacio, every time Chairman Dan gives a question, it seems that it's Attorney Topacio answering. So I think we should. No, I've been watching you and you've been whispering. Tama. 'Di ba? Ang dapat kasi na ginagawa ng abogado, parang joke lang, hindi wala naman akong kalalam dyan sa mga abogado eh. Pero sana 'di ba? What if ang gawin na lang nila is mag-advise na lang sila. 'Di ba? Ngayon, kung alam ng abogado na tawag dyan, sobrang positive nga nila doon na yun talaga yung ginawa ni Cassandra. Dapat ipasabi niya yun, hindi niya pwedeng baliktarin yun. 'Di ba? Or mas maigi siguro na puro na lang siya claim na ay ano may rights to remain silent. 'Di ba? Something like that, silent. So can we please give the resource person the opportunity to answer truthfully? 'Di ba? Attorney Topacio, may we ask you to refrain from answering in behalf of your client? As we clearly stated earlier, the role of the counsel is only limited to advising your client of his or her constitutional rights in this committee hearing. So, Tama. Yun lang, constitutional rights. Kasi parang si Cassandra parang wala siyang ano eh. Parang wala siyang alam sa mga ganyan. Cassie, ikaw ang sumagot. Okay? Yes. Thank you. Attorney Topacio, with all due respect, no, I mean, I don't mean no offense to you, but it's just that let's allow the resource person the freedom to explain her side and to explain how she's involved or not involved in this situation, because this is her opportunity to clear her name. Thank you very much, Mr. Chair. Yun nga eh. Para maklear ang name, di ba? Pwera na lang kung malabong maklear yung name. Kaya hindi pa muna ipapaamin. Di ba? Okay, kasi sino nag-recruit sa'yo sa Lucky South 99? I refuse to testify po. Ayun. Okay, Ganyan na lang. yun ang una mong ano, no? Yun ang una mong trabaho sa Lucky South 99? I refuse to testify po. Sorry, Mr. Chair. Tinatanong ko lang kung ano yun ang una mong trabaho. Tama. Hindi naman testify yun ah. Tanong lang naman yun ah. Pwede mo naman sabihin iba ang trabaho mo, di ba? Anong unang trabaho mo sa buhay mo? I refuse my right to remain. Pasensya na po ulit. I refuse to testify po. Di ba answer? I refuse to answer. Or same lang yun. Parang ang weird ng I refuse to testify eh. Saan ka nag-college? This will not incriminate you. Tama. It will po. What? Ang tinatanong ko, saan ka nag-college? I refuse to... Sabi mo, Pilipina ka, di ba? Did you study in the Philippines? I refuse po to testify po. Attorney Topacio, let this be a warning to you to please allow your client to respond to the question. La. We will, these are simple questions. Tinanong lang, saan siya nag-aral, saan siya nag-college? Right against self-incrimination? Please. This is a warning. Ano kasi, parang naiinis na yung mga nag-iimbestiga kasi parang hindi gagana yung ano nila ba, mga psychological na ano. Diba, ganun yung nagtatanong
kapag ka nagtatanong ka kasi ng witness, hindi mo siya pwedeng rektahin na yan, sino yung amo mo. Hindi ganun kasi hindi talaga aamin yan. Pero kapag ka idadaan mo siya sa way na anong edad ka nagsimula na magtrabaho, saan ka dati nakatira, something like that. Parang mawawala siya sa isip niya ba. Ngayon, naiinis yung mga nag-i-interview kasi yun nga, yung abogado niya, parang halos lahat na lang ng mga tanong, pinapa-refuse niya. So, di ba, parang anong point nun? Di ba, ikaw as an attorney, dapat tulungan mo yung client mo na ma-clean yung pangalan niya. Di ba? You can advise her. Di ba? At the same time, tulungan mo siya na ma-clean yung pangalan niya. Pwera na lang kung wala na talagang lusot yung pangalan niya. Kaya pinapa-refuse na lang. Same as si Mayor Alice Go na kahit sobrang simple lang ng mga tanong sa kanya, wala na po akong maalala, Your Honor. Parang mga ganun ba? 'Di ba? E di, nung mga next session niya, wala. Mas lalo siya nadiin kasi puro kasinungalingan yung sinasabi niya nung una. Same dito kay Cassandra Ong. Kung gusto niyang malusutan to, sabihin niya na yung totoo. Kahit hindi na muna yung mga boss, yung mga small detailed lang ba? 'Di ba? Or bakit tinakot din kasi to ano? I don't know. Attorney Topacio, let her answer. Kasi, Mr. Chair. ano mo lang, sagot mo lang ng tama ito dahil yung tanong na kung saan ka nag-aral ay hindi naman incriminating sa'yo. Tama. Bakit refuse to answer? Mr. Chair. Napipilitan kami i-contempt ka. Mr. Chairman, parang Yes, yung sa paper ni Cassandra, meron na kagad sagot na tinuturo ni Attorney Topacio eh. Di ba? So I will give you another chance, Attorney Topacio. Mr. Chairman. Please proceed, Congressman Fernandez. Okay, I'll be asking Ronaldin Baterna. Ronaldin Baterna, in the last hearing, you were testifying, no? During that time, you told us that you have a checking account. And this checking account, yung checking account na pinirmahan mo, sinabi mo binigay mo kay Cassandra, di ba? At yung milyong-milyong piso na dumaan doon sa checking account, sabi mo, ibinigay mo kay Cassie. Is this correct? Yes po, Mr. Chair. Okay. So Cassie, ang sabi ni Ronaldin Baterna, who happens to be in the Lucky South 99 and in the Wilwin Corporation, binigay niya yung mga cheque sa'yo at maraming milyon-milyon ang dumaang pera dito. Nako. So, ginamit mo yung checking account. Pasensya na po talaga. I refuse to testify po. Mr. Chair. Nakakasal lang din ano kasi tumatawa siya eh. Or nag-i-smile siya. Para ano ba yun? Na-incriminate siya pero at the same time, pasensya na ko, Your Honor. Masaya pa eh. Mr. Chair. We'll change na lang the question. If she feels that it will incriminate her, Okay, we will with be... the indulgence of Congressman Fernandez. Yes, is this a short interjection? Mr. Chair, Please proceed. I move to cite Cassandra in contempt. Second. There is a motion to cite Cassandra Ong in contempt for Mr. Chairman. violation of Section 11, Paragraph A and C of the Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. Duly seconded. Do I hear any objections? Mr. Hearing Chair. none. Mr. Chair. Yun lang. Apologies, Mr. Chair. This is not an objection, but just a manifestation. In the spirit of due process, may we ask that the witness explain why she should not be cited in contempt? If she has any reason We'll give her whatsoever. that privilege. As, Thank you very much, Mr. Chair. Chairman. Picture 3. Picture 3. Kamo kaya Picture 3. Chairman, just a point of clarification. Okay. Okay, Congressman Paduano. Nagkagulo na Thank sila. you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, before we rule with the motion, So ayun lang naman, panoorin nyo na lang yung full video nito men. Kay Senora Bass, original video in the description box below ano kasi nakakaasar pala tong taong to men. Hindi nagsasalita eh. Tapos yung abogado niya rin, hindi rin nagsasalita. Hindi rin siya pinapasalita. Yung abogado niya rin yung sumasagot. Though given naman talaga kasi yun naman talaga yung trabaho ng abogado no. Pero parang ano pa yung point na pinapunta si Cassandra dyan kung yung abogado niya lang pala yung magsasalita, di ba? Eh may bibig naman yung tao. Di ba? Yung halos every detail na lang is parang kinukoach palagi ng abogado, di ba? So naiinis din yung mga nag-iimbestiga, nagtatanong, di ba? So yun, kayo na lang bahalang humusga doon kasi nakakaasar naman talaga. Ang sa tingin ko talaga dito, men, sobrang guilty to eh. Di ba? Kasi hindi naman ganyan niya i-protect or pwera na lang siguro kung sobrang laki ng takot niya sa
mga big boss or yung mga pinagtrabahuan niya dati. Yun din, di din natin siya masisisi doon kung ayaw niya talagang kumanta dahil doon na baka sobrang powerful ng mga taong yan ay kaya siyang kalabitin kahit nasa loob. Like, I think same lang din yan ba sa mga nakikita natin sa mga movies na kapag sobrang ma-impluwensya ng tao or sobrang grabe yung big boss ay kinakatakutan talaga. Like, can you imagine that kahit nasa kustodiya ka ng kapulisan ay pwede kang tiduin, di ba? So siguro yan yung isa sa pumipigil sa kanya, di ba? Kay Cassandra Ong. Kasi parang kung makikita mo sa kanya, parang wala na siyang balak linisin yung pangalan niya eh. Di ba? So it means, wala talaga. Sobrang lalaki talaga ng mga big fish na nasa likod niya. Grabe yung ganun. Napapatahimik talaga ba? Siguro me, in that situation, I don't know, hindi ko rin alam kung ano yung gagawin ko. If ever na sobrang laking tao ng babanggain ko. Mahirap din kasi sobrang hirap maging witness. So sana wag din natin silang talaga pero yun nga, may mga ay nako, mahirap yung mga ganyang sitwasyon. Kaya ito talaga yung nagpapatunay na kapag kayo nasa pintuan pa lang kayo para pumasok sa mga illegal na mga gawain, wag na kayong tumuloy. Kasi ito lang yung kababagsakan nyo. Wala nang freedom dito eh. 'Di ba? Of course, pananagutan mo yung mga kasalanan mo. At the same time, wala na. Kada lakad mo, or for example, malaya ka na, or halimbawa, nagtagumpay ka bilang witness, parati ka nang nakatingin sa balikat mo. Ganyan ka na kasi baka may sumunod sa'yo, baka may magpatumba sa'yo, di ba? So, ganyan kahirap kapag papasukin mo yung mga ganitong mga gawain, mga illegal. So, yun lang naman muna. Kayo, ano masasabi nyo doon? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yun sa comment section. So, kayo, anong kutob nyo dito kay Cassandra Ong? May kinalaman ba talaga to, or bakit gano'n na lang talaga katakot siya sa di ba? Sa mga big bosses niya. Comment kayo sa baba. So, again, hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching. Filipino IC is out. Again, sa inyo, Rabas, Filipino IC. So, yeah, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.